Pinawi ng Malacanang ang mga kumakalat na espekulasyon tungkol sa kalusugan umano ni Pangulong Marcos Jr., matapos ang sunod-sunod na tanong at obserbasyon mula sa publiko na mabilis kumalat sa social media. Sa gitna ng ingay, naglabas ng paglilinaw ang palasyo upang tapusin ang mga haka-haka na may kinalaman sa umano'y kondisyon ng Pangulo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang mga naranasang pananakit ng Pangulo ay hindi bago at matagal ng bahagi ng kanyang medical history. Kaugnay ito ng kanyang naranasang diverticulitis noong mga nakaraang taon, dahilan kung bakit mas naging maingat siya sa kanyang diet at lifestyle upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pananakit. Noon pa yan, nung una niyang naranasan ang pain due to diverticulitis. Kaya nag-iingat na siya sa pagkain dahil ayaw na niyang maranasan ang pain na yun ulit. Mariin ding iginiit ni Castro na sa kasalukuyan ay maayos ang kalagayan ng Pangulo at wala itong dinaranas na seryosong karamdaman. Wala po siyang nararanasan na hindi maganda ngayon, that is not the current situation. Now, he is well. Gayunpaman, hindi napigilan ang pag-usbong ng mas matitinding tanong mula sa ilang personalidad online, kabilang na ang komento ni Henry Uri na diretsahang humamon sa administrasyon na ipakita ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Ayon sa kanyang pahayag, dapat umano ay malinaw sa publiko kung ang lider ng bansa ay fit to work, lalo na sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Iginiit niya na mahalagang makita at marinig mismo ng taong bayan ang Pangulo sa isang hindi recorded na pagkakataon, kundi isang live press conference upang masagot ang mga agam-agam. Binanggit din niya ang karapatan ng publiko na malaman ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo, at kung ito ba ay nakaaapekto na sa kakayahan nitong gampanan ang kanyang tungkulin. Kasama sa kanyang mga tanong ang posibilidad kung ang Pangulo ay nakararanas ng seryosong kondisyon o kung ito ay simpleng isyung pinalalaki lamang ng ilang sektor. Sa kabila ng ganitong mga pahayag, nananatiling matatag ang posisyon ng Malacanang na walang dapat ikabahala ang publiko, at ang Pangulo ay patuloy na ginagampanan ang kanyang mandato. Habang nagpapatuloy ang palitan ng pahayag, mas lalong umiinit ang usapin hindi lamang sa kalusugan kundi sa transparency at tiwala ng publiko. Sa huli, ang tanong na tila nais marinig ng marami ay simple ngunit mabigat. Sapat ba ang paliwanag, o kailangan pa ng mas malinaw na patunay?